At dali-dali nga muna akong lumabas ng pinto dahil nga ako nga ay bibili ng itlog. Dahil nga ako ngayon ay magluluto ng ginisang ampalaya. At bale, 2 itlog nga pala ang binili ko dyan. At pagkatapos ko nga makabili na 2 itlog, ay bumalik na nga din agad ako sa bahay para nga naman makapagsimula na nga ako sa aking pagluluto. At pinatong ko nga lang sa lababo ang aking nabiling itlog. At pagkatapos nga, dumiretso na nga ako dito sa frigider para nga kuhanin ang aking gulay na lulutuin. At kung mapapansin nyo nga talaga, ay malapit na nga talagang mabulok itong mga gulay na ito. Kaya naman kako ay akin na nga lulutuin kesa nga masira pa. At bale, kinuha ko nga muna itong Hello Kitty nga na sangkalan para naman madali-dali ang aking paggagaya. At syempre, inalis ko nga lang pala yung nasa parting gitna niya na may buto dahil nga hindi natin yan isasama dahil mapait nga yan. At bali, naghanda nga lang pala ako dyan ng tubig sa isang maliit na lalagyan. At bali, kumuha nga lang pala ako dyan ng isang kutsarang asin dahil nga ilalagay natin yun sa tubig na inipon ko kanina. Pagkatapos nga, ay hiniwa ko na nga itong ating mga ampalaya. At syempre, maliliit na hiwa nga lang pala ang ginawa ko dyan sa ating ampalaya dahil nga kapag malaki ay napakahirap ng labanan ang pait kapag kinakain. At nang matapos kong hiwain ang lahat ng ampalaya, ay hinalo ko naman itong tubig na nilagyan natin ng asin dahil nga dito ko nga lalamasin itong ating mga ginayat na ampalaya. At habang nakababad nga yung mga ampalaya sa tubig na may asin, ay nagumpisa na nga din akong gayatin itong ating mga ricados. Bali, isang sibuyas at 4 na bawang nga lang pala ang gagamitin natin dyan. Pero depende sa inyo kung ilan ang gusto nyong gamitin. At syempre, hiniwa ko nga lang pala ng maliliit yan at naaayon nga sa aking kagustuhan. At nang matapos nga ako sa aking mga ricados, ay sinimulan ko na hugasan itong aking karning ilalaho. At bali, 2 pork chop nga lang palang ilalahok ko dyan dahil nga may ilalahok pa akong iba ay baka naman masyadong maparami. At pagkatapos ay muntikan ko pa nga makalimutan na meron nga palang kamatis sa ref. Kaya naman kumuha na nga din ako ng 4 na piraso at ginayat ko nga lang ito ng maliliit. At pagkatapos ay inalis ko na nga pala sa tubig dong aking mga ampalayang nilagay nga kaganina doon sa may asin at piniga ko nga lang ito ng todo. Dahil nga napanood ko nga din sa YouTube na isang paraan nga daw yun para naman medyo mabawasan nga ang pait ng ating ampalaya. At para naman makapagsimula na nga ako ng aking pagluluto ay binuhay ko na nga muna ang gasol at nilagay ko na nga itong ating karning panahog. At bali, wala nga pala akong nilagay na kahit ano dyan at inintay ko nga lang palang medyo mag-brown nga itong mga karne bago nga ako magsimulang maggisa. At syempre, naglagay nga pala ako ng kaunting langis dahil nga walang lumabas na langis dito sa ating mga karne. At pagkatapos ay sinunod ko na nga ang sibuyas at bawang. At nang umabong na nga ang ating sibuyas at bawang ay sinunod ko na nga pala ang kamatis. At pagkatapos nga ay naglagay na nga din pala ako ng kaunting paminta at saka nga ng kaunting betchin. At naglagay na nga din pala ako ng kaunting patis dahil nga yun ang gagawin nating pampalasa dito sa ating ginisang ampalaya. At nung makita ko ang luto na ang ating mga kamatis ay nilaglag ko na nga itong ating mga ginayat na ampalaya. At pagkatapos nga ay kinuha ko naman itong tira naming hipo nung nakaraan at kako nga ay ilalaho ko na nga din at baka nga masayang pa ay medyo matagal na nga din ito sa ref. At syempre kapag tayong mga Pilipino ay nagluluto ng ampalaya ay hindi nga mawawala itong itlog. At pagkatapos ay inayaan ko nga lang muna yan ng bahagya dito nga sa apoy at hinintay ko nga lang na medyo maluto nga yung itlog bago ko nga ito haluin para naman hindi siya masyadong durog. At bali, hinalo-halo ko nga lang pala yan ng kaunting minuto at pagkatapos nga hinayaan ko nga lang din ang bahagya dyan sa apoy para naman tuluyan na nga itong maluto. At bali, ilang minto nga lang palang inintay ko dyan at pagkatapos nga ipinatay ko na nga din ang apoy dahil luto na nga itong ating ginisang ampalaya na may hipon, baboy at itlog. At pagkatapos nga, inalis ko na nga ito dito sa lutuan at nilipat ko nga dito sa may lababo dahil nga ako'y may lulutuin pang isa. At bali, magpiprito nga lang pala ako dyan ng 2 piraso nga ng pork chop dahil nga hindi kumakain ng gulay yung bata kong kasama dito sa bahay. At syempre, naglagay nga lang pala ako dyan ng kaunting paminta, kaunting magic sarap at saka naglagay nga ako ng patis para naman magkaroon ng alat itong aking pork chop. At pagkatapos nga, hiniga ko nga lang itong aking karne dito nga sa harinang aking inihanda. At binaliktad-baliktad ko nga lang pala yan dyan hanggang sa makumutan nga siya ng harina. At syempre, pagkatapos ay nagsimula na nga din akong magprito. Inilagay ko nga lang dito sa mainit na mantika itong ang ating 2 pirasong prituhin. At bali, binaliktad ko nga lang ng binaliktad nga yaan para naman nga magpantay nga ang luto nitong ating piniprito. At kung medyo nagpula-pula na nga or medyo brown-brown na nga, inahon ko na nga ito dahil luto na. At pagkatapos ko nga maluto ang lahat ng aking lulutuin ay naghanda naman ako nitong pagkain na ipapadala ko nga sa new one. At bali, naghanda nga lang pala ako dyan ng kanin at nilagay ko nga pala yung 1 piraso ng niprito ko at naglagay nga din ako ng kaunting gulay. At pagkatapos ay naglagay nga din pala ako
ng kaunting sausawan. At isa-isa ko nga lang palang ginayak nga ito dito sa maliit nga na paper bag dahil nga ito ay aking ipapadala na. At sadyang pag nagpapadala nga ako ng pagkain kay Alilin ay talagang dinalagyan ko nga ng allowance na mga 30 to 45 minutes. Dahil nga bukod nga sa matagal nga magantay ng sasakyan dito ay sadyang matraffic nga sa parting daan papunta nga sa bayan. Dahil nga yung parting papuntang bayan nga ay may ginagawa ngang skyway kung kaya't maraming stoplight. Kaya naman pag naabutan nga ng red light ay talagang matatagalan nga itong makarating doon sa bayan. At pagkatapos nga ay pumasok na nga din ako ng bahay at nagsimula na ngang kumain at kain tayo mga mare.